Ito yung naging resulta mga pare ko ng Game 1 series dito sa playoffs mula dito sa Houston at Warriors, Lakers naman at Timberwolves, Denver at Clippers. Ito yung isa sa mga mainit na series game ngayon sa West. Tinalo ng Warriors ang top 2 seed na Houston Rockets ngayon sa Game 1 na nangyari. Nagtapos sa 95-85 yung score ng mga yan. As usual, itong si Curry yung nag-lead dyan sa Warriors na may 31 points sa game. Hindi imubra yung batang Jalen Green dito kay Curry mga pare ko sa Game 1 na to dahil nag-struggle itong si Green mula sa 7 of 34 shot na ginawa niyan. Diyan din mismo bumagsak mga pare ko yung average na ginawa niya sa buong season na to Sinabi nitong si Draymond Green ang kahalagahan ng depensa at intensity nila sa game. Ayon mismo dito kay Draymond Green na ang susi sa kanilang panalo mula dito sa energy o lakas na pinakita nila sa buong game. Meron niyang 13 points, 12 rebounds at 8 assists at malaki yung impact na ginawa niyan mula sa depensa. At si Curry mismo yung nagbigay ng matinding pahirap dyan mula sa top 2 team na to na Houston mula sa 12 of 19 from the field at 5 of 9 3-pointers na mismong nagpatayo sa mga teammate niya sa bench. Nagparamdam na rin dyan yung Butler playoffs mula sa 25.7 rebounds, 6 assists at 5 steal na ginawa niyan sa Game 1 pa lang mga pare ko At sinabi nitong si Steve Kerr na itong si Butler at Curry yung isa sa nagbibigay talaga ngayon ng malaking impact pagdating sa opensa nila. Pero lumamang dyan ang Rockets mula naman sa offensive rebounds dahil sa 22-6 na record na ginawa ng mga to. Pero ang Warriors yung nagpakita ng matibay na depensa dyan kaya sa huli nakuha ng mga tuwang serye sa Game 1. Ang Clippers at Denver ngayon yung may tiebreak mula sa 1-1 ng mga to. Tinalo sila ng Denver sa unang game at napanatili ng mga to sa kanila ang panalo mula sa home court nila. Pero mula lang naman yan sa overtime game, meaning na sobrang dikit lang rin talaga yung serye ng mga to. Ang Denver na mismong nasa home court nila nahirapan talaga dito sa Clippers mula dito kay Kawhi at James Harden. Nagtapos kasi sa 110-112 lang yung scoring ng mga to na nagpapakita talaga ng mahigpit na laban para sa dalawang team na to sa Game 1. Pero sa Game 2 binawi agad yan mismo nitong Clippers mula sa 39 points, 15 of 19 shooting na ginawa mismo nitong si Kawhi dyan. Na mismo talagang nakitang dahilan kung bakit sobrang nahirapan ang Denver sa Game 2 na to sa mismong home court pa nila at ang nagpapasecured pa dyan sa panalo ng Clippers mula sa 26 of 66 ng mga to at 39% mula naman sa Clips sa Game 2 na nangyari na yan at tinalo naman nila ngayon ang Denver mula sa 3 kalamangan sa final score na 105-102. And finally, nakabalik na nga raw ang healthy na Kawhi Leonard mula sa playoffs na to. Sa kabila ng matinding depensa kasi na ginawa dyan ng Nuggets, kabilang na sila Murray, Christian Braun at itong si Michael Porter Jr. Hindi pa rin nila nagawang pigilan dyan si Daklo. Mula sa mga long range at mid range shot na ginawa nito na nagbigay ng malaking contribution sa Game 2 nila. Si Jokic merong 26 points, 12 rebounds and 10 assists, another triple-double na naman kay Joker. Samantalang si Murray nag-ambag naman ng 23 points pero hindi nga yan naging sapat para talunin ang Clippers sa Game 2 nila. Kung ang Warriors, Houston Rockets at Denver at Clippers naman sobrang dikit yung naging laban. Ibahin nyo yung nangyari dito sa Lakers dahil sa mismong home court nila tinalo sila dito ng Timberwolves mula sa 22 na kalamangan mga pare ko sa Game 1 series nila. Ang pinoproblema kasi ngayon ng Lakers sa playoffs na to yung malaking kakulangan nila pagdating sa center at yung mababang defensive rates na ginawa nila sa Game 1. Si Luka lang rin kasi yung may malaking impact na ginawa dyan mula sa opensa at gumawa ng 37 points samantalang itong si LBJ meron lang 19 points at itong si Reeves 16 points lang rin yung natala. Na hindi talagang naging sapat yung mga numbers na yan para talunin ng Timberwolves sa serye nila dahil talagang binigyan sila nitong si Edwards ng matinding problema sa mismong home court nila. Si Edwards kasi gumawa ng 22 points, 9 assists and 8 rebounds at sa kanya mismo na-focus yung buong depensa dyan ng Lakers.
Samantalang itong si Nasrid merong 23 points at 18 dyan galing sa 6 na tres na pinakawalan nito. Itong si McDaniels merong 25 points at halos kasi talaga lahat ng players nitong Wolves kayang magbigay ng mabigat na numbers mula sa in and outside play. At yan mismo yung isa sa malaking pinoproblema ngayon nitong Lakers, kung ano yung magiging system nila pagdating sa depensa, lalo na dito kay Nasrid na big man na kayang pumuntos sa labas man o loob. Tinalo nila ang Lakers sa mismong home court ng mga to, kaya mas tumaas lalo yung odds nila at nakuha ng Timberwolves ngayon yung 56 winning percentage, samantalang bumagsak sa 44% na lang yung winning percentage ng Lakers sa mismong home court pa nila. Meaning na malaki pa rin talaga ang tsansa na talunin sila ng Minnesota mga pare ko ya, pero hindi natin sigurado yan, lalo na nasa paghahanda na nga rin daw yung mga to ayon mismo dito kay JJ Redick.